Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwan ng Galiban nila Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagpapalaya ng Panginoon Kristo sa pang-api at pandaras ng kapwa-tao. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa bagong pupuan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po diyo kay Apostol San Lucas Kabanata 4, talatang 17 hanggang 16, ito po ang mensahe. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa inyo, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 38. Ito po ang mensahe. Magbigay kayo at umapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siyang takalang ginagamitin din ng Diyos sa inyo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 50 hanggang 51. Ito po ang mensahe. Inahahabagan niya ang may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Nakikita niya ang lakas ng kanyang bisig, pinangalat niya ang palalo ang isipan. Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 24, talatang 45 hanggang 51. Ito po ang mensahe. Ang matapat at matalinong alipin, ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa kalampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatan siyang ginagawa ang gayon, pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalanin siya sa ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit, kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon. Nasisimulang bubugin ang kanyang kapwa alipin at makipagkainan, makipag-inuman sa lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw nang hindi niya inaasahan. Sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at sasama sa mga mapagtimabaw. Do'y tatangis at mga ngalit ang kanyang mga. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa ating bumabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. At gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ko lagi sa tema na pagpapalaya ng Panginoong Hesus Kristo sa pang-api at pandarahas ng kapwa-tao. At ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos ay nais niyang ipabatid sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo ang nais niya na tayo, ang nais niyang pagpapalaya sa atin sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. Tayo ay pinalaya ng ating banal na Panginoong Kristo mula sa iba't ibang uri ng kasamahan, partikular itong pang-api at pandarahas ng sino man tao. So tayo ay binigyan pagkakataon ng ating banal na Panginoon Diyos. At simula pa naman tayo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos upang tayo ay makapambuhay ng mabuti, matuwid. Bagamat, siyempre, ang mga tao ay mayroong katigasan di kanilang mga ulo. At sa simula't simula, ay tayo agad ay nabihag ng demonyo, kung kahit yung mga tao ay binigyan ng kaparusahan na kamatayan.
mula sa pagpapaloko sa bawat mga demonyo. So ngayon, ay tayo ay binigyan ng pagkakataon ng ating banal na Panginoon Diyos na magsisi at talikuran ng ating mga pagkakasala, tayo ibinigay niya ng pagpapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ngayon tayo pinalaya na sa kapangyarihan ng demonyo mula doon sa panluloko sa simula-simula na magkaroon tayo ng kamatayan. So ngayon, tayo ay pinalaya na dyan at binibigyan ng pagkakataon ng buhay at makisa sa buhay na walang hanggan. So dyan sa bagay na simula-simula pa tayo ay pinalaya na at patuloy tayo pinalalaya ng Panginoon Diyos sa kasamaan mula sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo na tayo pagpupulurin. Pagkaisahin tayo sa pananampalataya sa Kanya mula sa banal na Panginoon Jesucristo at gabayan tayo sa mabuting pamumuhay o sa pagbibigay pagkakataon sa atin o tayo ay mapagbago sa pamumuhay na ito mula doon sa kasamaan tungo sa mabuting pamumuhay sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos mula dito sa pagkakaisa natin sa Panginoon Jesucristo o sa simbahan natin. So ngayon, sa pagkakaisa natin sa pananampalataya sa mula Panginoon Jesucristo, tayo ay pinalalaya niya ng patuloy sa ating mga pagkakasala o sa kasamaan mula sa mga demonyo. Partikular itong pang-api at pandarahas. So tayo ngayon ay pinalalaya niya mula sa ating mga sarili na nakagagawa ng ito. So kung tayo bubuti, kung tayo ay bubuti mananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo ay lalaya sa kasamaan at mapapalaya din natin yung ating mga kapwa-tao mula sa kasamaan ng ating nagagawa. So ganyan tayo pinalalaya ng ating banal na Panginoon Diyos mula dyan sa mga aral na yan at mula sa gabay ng banal na Panginoon Jesucristo. At hindi lamang dyan, ang Diyos ay ginagabayan tayo at pinoprotektahan tayo ng Panginoon Jesucristo ng kanyang kapangyarihan kung tayo mananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Jesucristo. Sa buong buhay na ito, tayo ay iaadyan niya sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan kung tayo ay mananampalataya from that practical and gabay ng kapangyarihan ng Panginoon na iaadyan niya tayo sa lahat ng uri ng mga kasamaan. At sa ating mga kakayanan na tayo ay maprotektahan ang mabuti sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos o pagpapalaganap ng kabutihan nating sa iba't ibang mga bagay, pagpapalaganap ng kapayapaan, pagpapalaganap ng pagbibigay, pagtutulungan, pagmamahalan, etc. etc. At pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan upang ito'y mamahala ng patas matuwid, upang yung mga pasaway na mga nagkakamali, nakagawa ng mabibigat ng mga pagkakasala ay madisiplina ng ating pamahalaan sa tamang pagdisiplina para mapagbago sila. At kung yung mga tao ay hindi mapagbago ng ating ayaw sumunod sa pagpapabago ng ating banal na Panginoon at pagbibigay pagkakataon, so sa pamamagitan ng disiplina ng pamahalaan ito ay sila ay pagbabaguhin. Ngayon, kung sila ay pasaway sa pamahalaan, pasaway sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanilang paggawa na hindi mabuti, so yung Diyos ay intervention din na maaaring kung yung biktima mo iiwas niya pero ikaw ay maaaring disiplinahin ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan na kapangyarihan din ng banal na Panginoon Diyos para ikaw ay magtigil at magbago or else ikaw ay maaaring masupil kung sagad na yung pagkakamali mo sapagkat hindi lamang pagdating ng paghukom, maaaring ang isang tao ay masupil sa kanyang pagkakamali. So mayroong hangganan. Not just na hindi lamang sa pamamagitan noong sa paghukom ka, uusgahan ng ating banal na Panginoon. Maaaring mag-intervene din yung ating banal na Panginoon. Or else ay mapapahama ka sa iba't ibang bagay mula nga dyan sa pagsupil ng pamahalaan, gawang ka ng masama ng ibang tao, o maging ang demonyo ay gagawa din ng demonyo sa iyo para iligaw ang kaisipan ng mga tao na ikaw ay gawan ng masama doon sa kasamaan na ginagawa mo. So na ganoon ang gagawin pag ikaw ay gumagawa ng hindi. Naging vulnerable ka sa lahat ng mga bagay, maging sa lahat ng bagay ay maging vulnerable ka para ikaw ay mapahamak sa pamumuhay nito. Kung ikaw ay manggagawa ng hindi mabuti, lalo na yung pang-aapi, pang-pandarahas at iba't ibang uri ng mga krimen, para
para gawa mo ng hindi mabuti yung kapwa-tao mo. So, ganun mo kung ikaw ay ganoon gumagawa ng masama, at ikaw ay hindi mapagbago, ikaw ay hindi magabayan, sa paggabay ng ating mabuting balita, ikaw ay maaari, ikaw ay hindi maaari, kundi maaari, o ikaw ay sa panutunan ng banal ng Panginoon Diyos, ikaw ay supilin, or else ikaw ay pagbaguhin sa iba't ibang pamamaraan na gagawin ng banal ng Panginoon Diyos at disiplina ng pamahalaan, iba't ibang mga kapahamakan na maaaring gawin sa iyo kung ikaw ay gumagawa ng mga kasamaan. So, gano'n ka lang. Ngayon naman, tayo mga nanampalataya, ang simbahan ay patuloy tayong magpapairal ng mabuti sa mabuti at mapayapang paraan. So kahit na anong sama pa ng tao, tayo ay haharapin natin sila sa pamamagitan ng paglikay, patuloy ng pagbabago, paglikay ng mamuhay sila ng mabuti. So ganun yan ang gagawin natin mga mananampalataya. At gayon din yung siyempre ang simula sa simbahan at tayo mga nananampalataya. Walang humpay na paggabay ng simbahan na mamuhay ng mabuti, magbago kung nagpapakasama, magsisi sa pagkakasala. Patuloy na ganoon ang gagawin ng ating simbahan natin mananampalataya bilang pangkaraniwang tao hanggang sa dumating na ng panahon or your normal life. So ngayon, kung merong kaya yung mga masama, kagaya ng ating ginagawa ngayon, kung ikaw ay manggagawa ng masama, kung ikaw ay mapang-api, mapang-abuso, ikaw ay mamdarahas, magbago na kayo. Sa gabay ng mabuting balita, manampalataya kayo sa Panginoon Diyos at magbago at magbalik loob kayo sa Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Magbago kayo at iwasan nyo yung paggawa ng masama. Sapagkat kung kayo ay hindi magbabago, so kayo ay mapapahama sa inyong ginagawa niyan. Sa pagdating ng takdang panahon, sa impyerno kayo, sa pamumuhay na ito, mapahama kayo, gawang kayo ng hindi mabuti na ibang tao. Sa pamumuhay na ito, kayo ay kung paglabag sa batas yung kasamaan nyo, paparasahan kayo ng ating gobyerno, didisiplinahin kayo. Ang pagdisiplina ng gobyerno, kukulong ka nila. At iba't ibang intervention ng Diyos para disiplinahin ka. So ang Diyos ay intervene sa iyo para disiplinahin ka or tuluyan ka ng puksain dahil sa sobrang sama ng ginagawa mo bilang isang tao. So, may hangganan. Hanggat mapagbibigyan ka ng Diyos, ay mapagbibigyan ka. Bagamat, kung ang ginagawa mo ay sobrang sama, nakagaya na may kamatayang spiritual, pumapatay ka ng tao, napaglalangan mo pa yung gobyerno, so maaari ang Diyos ay umintervene sa iyo at ikaw ay samatain sa iyong ginagawang kasamaan. Yan. Or, ikaw ay tulungan niya ang pamahalaan para masubig ka at ikaw mapagbago sa loob ng kulungan. Ngayon, yan. Mga bagay na ganyan, o ikaw ay mapahamak sa kapwa mo masama, at ikaw ay hindi na tulungan ng Diyos na maiadyadyaan sa iyong ginagawang kasamaan. So, usually kasi, tayo natin inaadya ng Diyos para hindi tayo mapahamak, magkaroon tayo ng pagkakataon. Kagaya ng dasal sa ama namin at iba't ibang mga gabay ng mabuting balita. So, ngayon, kung kayo patuloy sa kasamaan, so, andyan yung pamahalaan para pumuksa sa inyo o magdisiplina sa inyo, at kung kayo ay sobrang pasaway na hindi kayo madisiplina sa maayos at madala kayo sa piitan, maaaring magka-problema kayo mapahamak lang po. Kung kayo ay makikipaglaban sa pamahalaan, yan ang mabigat na sasapitin ninyo kung kayo ay marahas na gumagawa ng pagkakamali. Halimbawa, nandarahas ka, so ginagawa mo, ikaw ay nang api ng mga tao, naagawan mo sila ng mga lupain. Sila ay, ikaw ay gumagamit ng karahasan para dasin mo ang mga lupain. So yung pamahalaan dapat gumawa ng legal na aksyon para ikaw ay supigin. So ngayon ay maaaring mapahama kayo kung lalabanan nyo yung pamahalaan, sapagkat kung mali ang inyong hakbangin na ginagawa at hindi nyo dinan ito sa legal na usapin, so yung pamahalaan ay makikialam sa inyo. At ang Diyos ay gagabay sa pamahalaan hanggat sa kanilang ginagawang mabuting pamamahala. At puprotektahan nila ng Diyos yung mga taong inaapi mo, yung mga taong ginagawa mo ng karahasan. Mula dyan sa paggabay sa pamahalaan at pag-adyan niya sa inyo upang kayo at inyong ginagawang mga kasama. Ngayon, kung kayo makakabiktima, pananagutan at pananagutan nyo ang lahat ng mga bagay. So walang makalulusot ng mga bagay na ginagawa ng masama sa ating banal na Panginoon Diyos, maging dun sa ating kapamahalaan.
So lahat tayo ay magsusulit sa Panginoon, Diyos, lalong-lalo na pagdating ng taon. So yun. So muli, sana ay nagabayan na naman ang alipo ng Pilipino, ang lahat sa katauhan sa pagbabahagi ito o mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa pagbabahagi natin dito sa The Bible Evangelizations ng mabuting balita o salita ng ating banal na Panginoon. At may magabayan sa kaligtasang espiritual at mabuting pamumuhay. Yan. At patuloy na kayo ay makinig sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o sa ating iba't ibang nagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa samahan. Kayo ay makinig ng mabuting balita o gabay sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos para kayo ay magabayan sa mabuting pamumuhay. Yan. At muli, patuloy tayo ng palataya ng paggabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Ng mabuting balita. So sana tayo laging pagliwanagan kung gabayin tayo ng kanyang aparisyon ng iba't ibang pagbimilagro sa ating pagbabahagi nito. Linggo-linggo. At tayo ay may kayad lalo sa ating pagbabahagi nito ng ating mabuting balita. At magabayin kayo, mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa, unawain natin yung ating mga relihiyon para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan. Mauwi sigalutan, karahasan, at magkos na kagagabay tayo ng pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, at mabubuting aral ng ating mga pananampalataya. Sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal Santa Maria at patuloy pagtutuloyin ang sangkatuan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At ating munting kakayanan, tayo nananampalataya ng patuloy na paggabayan ni Banal Santa Maria ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang pagmimilagro at pagmumula. Gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan sa paggabay sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalo na sa paggabay sa kapamahalaan, upang ito ay mamahala ng mabuti at matuwid. Yan. Sana gabayin tayo ng kapangyarihan ng Panginoon para magabayin natin yung mga kapamahalaan sa pagpapahiran ng mabuting pamamahala. Wala dito sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan. At yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo at kayo mamahala ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantao. At pupahiran kayo ng patas na justisya. Sa gayon ay na makikinabang yung inyong mamamayan sa inyong mabuting pamahala, pagpapahiran ng patas ng justisya at karapatang pantao. At makapamumuhay ang bawat isa ng mapayapa, maunlad. Higit sa lahat ay makapananampalataya ng lubos sa Panginoon Diyos, wala Panginoon sa Kristo ng maunlad at mapayapa. So yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay makapanampalataya ng walang kaguluhan, walang pag-aalinlangan at tayo ay protektado mula dyan sa pamahalaan. So muli, sana ay patuloy tayong pagpalain at protektahan ng banal na Panginoon Diyos at sama-sama nating isabuhay o mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.